So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, another first impression na naman ang ating itatakil. And this time kasi, since wala pa lumalabas sa Tecno Spark 40 series, hindi pa tayo nakakapagbigay ng first impressions dito sa isang 5G smartphone ni Tecno, which is a Tecno Spark 35G. So entry level 5G smartphone to. Sulit ba to? Tara mga J-Vlog, check natin. So yun mga ka-J-Vlog, nag-decide ako first impression review itong Tecno Spark 35G kasi nag-price drop po ito sa Shopee. Mamaya is papayita ko sa inyo yung presyo nito. Biruin mo, brand new to na 5G smartphone, sobrang bagsak presyo nyo makukuha, below 10,000 pesos. Pero yung SRP nito, check natin SRP nya. Ang SRP nya is nasa 9,999 pesos or almost 10,000 pesos for the 8GB 256. Pero ito kasi yung nakaka-excite dito sa Tecno Spark 35G dahil sa official store ni Shopee, sa official store ni Tecno sa Shopee. Ito na lang ang price niya mga J-Vlog, 7,299. Ewan kung makita nyo, masyado mataas yung brightness. 7,249 ang Tecno Spark 35G. At ang maganda doon, 0% pa siya pag binili nyo sa S-Pay Later. So, walang tubo yan. Kaya kung may S-Pay Later kayo, maganda yung chance na mag-grab kayo nitong Tecno Spark 35G dahil napakamura na lang nitong smartphone na to. Biro mo ang SRP niya is 10K, pero ngayon isa sa 7,000 plus na lang. At again, 5G po itong smartphone na to. Kaya sobrang sulit. Kumbaga, dahil alam nyo naman yung ibang mga smartphones sa ganitong presyo ay karamihan or almost lahat is 4G po ang mga ino-offer with MediaTek Helio G99, MediaTek Helio G100, Snapdragon 685, yung mga ganyan chipset ang ino-offer nila sa ganitong price tag. Pero again, dito sa Tecno Spark 30S, sobrang bagsak presyo na po ngayon ito sa Shopee ngayong February 2025. Kaya kung interested kayo mag-purchase nitong Tecno Spark 35G, ilalagay ko po yung link nito sa description box. So, na-review na natin yung Tecno Spark 30C, Tecno Spark 30 Pro, Tecno Spark Go 1. So ngayon is ito, hindi pa natin to na re-review ng actual. Pero syempre, pwede pa naman tayo magbigay ng first impression based sa kanyang specs. Kung bagay na bagay ba yung kanyang specs sa kanyang very affordable price. Again, karamihan ng 5G ngayon is above 10,000 pesos po ang price tag. So ito si Tecno Spark 35G sa isang affordable 5G smartphone na pwede natin ma-purchase ngayon 2025. So usapang specs tayo dito sa smartphone na to. So, meron siyang 6.67 inches IPS LCD display na mayroong resolution na HD Plus 720 by 1600 pixels. Of course, support niya 120Hz screen refresh rate. So, mamaya magbibigay ako ng first impression thoughts ko about sa mga specs nito si Tecno Spark 30C. So, bigay ko lang yung brief, brief specs niya. Sa OS naman, out of the box, Android 14 siya with iOS 14. Pero meron tayong malaking chance na baka ma-update to sa Android 15. So stay tuned lang. Sa chipset naman, syempre 5G chipset siya. MediaTek Dimensity 6300 na merong octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.7 GHz. So medyo mabilis yung clock speed na itong Tecno Spark 35G. At sa GPU is Mali G57 MC2 siya. Meron nga siyang 8GB of RAM and 256GB of internal storage. Pagdating naman sa camera niya, siya triple rear camera system na merong 108 megapixel main camera at yung front camera niya is 8 megapixel. So pagdating sa speaker and all, dual steer speaker siya na yan na rin dapat yung perfect fit when it comes sa ganyang price. Even 5G siya. Biometrics, face unlock at fingerprint scanner. So side mounted yung fingerprint scanner niya. Pagdating sa battery, meron tayong 5,000 mAh na removable battery na support ng 18-watt fast charging. So, pagdating sa fast charging, sa 10K is, hindi talaga siya bagay. Pero, I think ito na rin yung isang paraan ni Tecno para mag-cost cut sa ganyang SRP, lalo ng 5G. Kaya meron tayong mga ibang specs dito sa smartphone na to na kinost cut nila. So, mamaya bibigay sa first impressions ko. So next on mga ka-J-Vlog, gusto ko i-share sa inyo yung first impressions ko dito sa Tecno Spark 35G. Unang-una sa display. Display screen size is all goods. Pero again, tulad nga ng sinabi ko kanina, merong mga ways nag-cost cut po si Tecno dito sa smartphone na to. Sa 10,000 peso price tag, HD Plus 720p is not a perfect fit na, even 5G na ganito. Sana, kahit ito na lang resolution, bumawi sila Full HD Plus 1080p. Pero again, bumawi naman sila sa
Pero again, bumawi naman siya sa refresh rate, 120Hz screen refresh rate naman si Tecno Spark 35G, which is all goods yan. Doon lang tayo medyo setbacks sa kanyang display quality na HD plus 720p. Na yung ganyang resolution, again, nakikita na lang natin yan sa mga below 5,000 or 6,000 pesos na smartphone. Next, sa OS naman, there's a possibility rin na ma-update sa Android 15. Meron na rin namang track record si Tecno when it comes sa mga software updates and yung fluency. So, yun nga, hopefully, meron tong ilang years na fluency na pinapangako ni Tecno sa mga ibang smartphones niya. At pagdating naman sa RAM at ROM, medyo okay naman. 8GB 256, buti na lang 256 ang in-offer, hindi 128. So, meron kayong plenty of storage to store dito sa smartphone na to. Lalo na yung chipset niya, okay rin naman yan for gaming. Makakalaro rin naman kayo ng mabuti dito sa Tecno Spark 35G. Next, sa kanyang camera. Yung camera, medyo ano tayo dito, 50-50. Pagdating kasi sa camera nito, 108 megapixel siya, yung main. Pero yung dual camera niya, yung dalawang camera niya, feeling ko useless siya. Hindi rin in-specify sa ibang site kung ano ba yung camera nito. Siguro portrait yan or AI lens. Flinex pa ni Tecno na triple rear camera system to, pero very useless naman yung mga ibang camera. So sana nilagay nila dito si ultra wide or macro lens na mas useful compare dito sa mga ini-state nila na triple rear camera system pero hindi mo naman magamit yung dalawang lente. Again, yung dalawang lente dyan, usually mga sensor lang yan. Minsan depth sensor, AI lens, mga ganyan. Ang pinaka-importante lang dito is yung rear camera niya na 108 megapixel. Next, sa kanyang fingerprint scanner. So, side-mounted siya. Na siguro ito rin yung isang way na kinoskat ni Tecno dito sa Tecno Spark 35G para ma-achieve yung affordable 5G. Kasi usually rin sa mga ibang smartphone na ganitong presyo na curve na nga sila tapos in-display pa. So, again, 4G yung mga yon. Mamimili kayo dyan kung magpo-4G ba kayo or 5G na mas maraming specs yung 4G compare sa 5G na mas maganda yung specs ng 4G compare sa affordable 5G. Again, yung 5G kasi is future-proof na siya kasi syempre in the next years, magiging dominant na po ang 5G. Dito sa Metro Manila, dominant na yan. Pero sa mga remote areas or provinces, meron pa rin tayo mga dominant na 4G capability pa rin dyan. Kaya okay na okay pa rin naman ang gamitin ng 4G, hindi man niya mabagal mga J-Vlog. So, last is fast charging rate. Fast charging rate is 18 watts na isang major setback din dito sa Tecno Spark 35G for 10,000 pesos price tag. Pero again, mababa na lang presyo niya, 7,000 pesos na lang sa Shopee. Hindi pa rin siya bagay, to be honest, 18 watts. 18 watts na kikita na natin yan sa mga 4,000, 5,000 pesos na smartphone. Again, for an 18 watt fast charging, yes, full charge yun naman na mabilis kahit pa paano, yung 5K. Pero again, sa mga ganito kasing presyo, usually 33 watts, 45 watts lang ino-offer. Pero yan din tulad ng sinasabi ko, isang kinoskat siguro ni Tecno para ma-achieve ang 5G sa Tecno Spark 35G sa murang halaga. Biruin mo, 7K, naka 5G ka na. Which is yung chipset din naman na in-offer, hindi naman yung mababang 5G, MediaTek Dimensity 6300. Yung chipset na yan before is mid-range chipset yan, nung mga bago-bago pa lang yung 5G. Pero ngayon, nasa entry level na siya, which is okay rin naman kahit pa paano pang performance na MediaTek Dimensity 6300. So yun mga J-Vlog, yung first impressions ko so far dito sa Tecno Spark 35G. Hopefully nakatulong itong sinabi ko sa inyo kung nagde-decide kayo bumili ng smartphone na to. At ang pinaka main question dyan, kung sulit ba siya. Definitely sulit siya, lalo na sobrang laki ng pre-nice drop niya. Sa 10,000, medyo 50-50 ako dyan. Kasi marami siyang mga specs na pang entry or budget smartphone. Pero again, kung 5G ang importante sa inyo, okay rin naman yan i-purchase. Pero mas maganda na siyang i-purchase ngayon dahil mas mura na lang siya, 7,000 pesos, meron ka ng 5G smartphone mula sa Tecno. So kung interested kayo sa Tecno Spark 35G, again, ilalagay ko po yung link niya sa description. I-click nyo na yan, add to cart nyo na yan dahil napakamura na nitong smartphone na to today.